na yan na pagkakahuli kay Zaldico dyan daw sa Prague sa may sa Europe o sa Czech Republic. Ang ano niyan yung Prague eh. Prague yung kokak gano'n eh. So, saan nahuli? Sa Prague? Ano yan? Sa sa lugar kung saan nakatira si Lisa Marcos. Grabe naman kayo. Prague. P-R-A-G-U-E. Hindi F-R-O-G. Iba yung frag. Si ano yun eh. Si Kokak yun eh. Si Palakang Kokak yung asawa ni BBM yun eh. Ito Prague. Oo, social dyan, no? Czech Republic. Ano yan? Magandang syudad yan. So dyan siya nahuli, mga bossing. Siya daw ay bumiyahe papunta dyan ng walang kaukulang travel document. O yari siya ngayon. Tsaka ang alam ko nga, meron ng Interpol red notice dito kay Zaldico. Kaya siguro nag-alarma na. Ayan, nung nahuli na, hindi natin alam kung sinadya ba niya na mahuli siya. Kasi siguro, hindi, ito pwedeng spekulasyon lang to. Ang tagal niya nang umiikot eh. Ang tagal niya nang nagtatago. I am pretty sure. Alam naman nito ni Zaldico yung pasikot-sikot na dyan. May sarili siyang eroplano eh. Alam niya na yung pasikot-sikot nung paano pumasok, lumabas sa isang bansa, di ba? Dahil alam naman niya, illegal siya nag-i-stay dyan. So, merong way para ikaw ay magpalipat-lipat ng bansa dyan sa Europa. Dahil Schengen yan eh. Isang visa, mapupuntahan mo na karamihan ng mga bansa dyan sa Europe. Ngayon, pwede ito ha. Na habang siya ay nasa laya, habang siya ay nagtatago, pwedeng hinahunting na rin siya noong mga kasabwat niya. At pag nahuli siya ng mga kasabwat niya, yari siya. Pag nahuli siya ng mga kasabwat niya, kasi 'di ba sinabi nga meron daw silang sa Romania, mga assassin, mga ganun. 'Di ba? Narinig natin yan yung istorya na yan eh. Isang tawag lang yan sa Romania. 'Di ba baka mamaya mahuli ito o diyari na. Pag nahuli ito si Zaldico nang hindi dumadaan sa tamang proseso, mamamatay ito. Mamamatay ito. Kapirasong tao to, apakan mo lang yung mukha nito, mamamatay ito. Walang kwentang tao to eh. Maliit na maliit na tao lang to. So ngayon siguro naisip niya, shit, baka maunahan ako kasi pag nahuli ako netong mga ito, sigurado hindi na ako, yun ang katapusan ng buhay ko. So ang gawin ko na lang, magpahuli na lang ako sa otoridad. At least sa otoridad dadaan ako sa tamang proseso, hindi ba? Kung magpahuli ako sa diyan, sa halimbawa, tumawid sa Czech Republic nang wala. Ba't ka walang kaukulang dokumento balitang meron kang Portuguese passport. Sinasabi nila may Portuguese passport ka daw. Tsaka isa pa, diplomat yan. May diplomatic passport yan. Kasi dating congressman yan. Tsaka congressman yan eh. So hindi lang talaga natin alam kung pero sa tingin ko rito baka mas ginusto niya na mahuli siya nitong otoridad kesa mahuli siya ng gobyerno natin. Dahil pag nahuli siya ng gobyerno natin, delikado siya. Bakit? Kasi ang dinadama niya yung pinakamataas na posisyon sa gobyerno, presidente eh. At saka yung pinsan na may balak maging presidente. Si Martin Romualdez na wala namang kwentang tao. So yun ang rito. Tingnan natin kung ano mangyayari The plot thickens. Kasi pag ito si Zaldico nakauwi dito, excited akong makauwi ito. Gusto ko na nga makulong to eh. Utangin na nito, magnanakaw ito eh. Kala niya ba yung mga pasumbong-sumbong niya na inutusan lang siya absuelto na siya? Hindi. Damay pa rin siya. Maybe least guilty siya, baka mas mababa ang sentensya niya, pero naniniwala ako na putangin na isa ito sa mga sa mga talagang demonyo sa Pilipinas. So dapat lang mahuli talaga ito. Kaya sana wag mamatay para makauwi pa dito at maituloy niya yung kanyang mga testimonya. Yung testimonya na natigil. So mabuti nga sa'yo, salot ka ng bayang Pilipinas, tumakas-takas ka rito, kriminal ka, magnanakaw ka, o kaya ayan ngayon. Ang dami nitong pinahirapan sinabi nito kay Inday Sara, shiminit, di ba? Pero nakita niyo sa post ni BBM, di ba? Siya ang unang-unang naglabas ng balita na nahuli na si Zaldico. Pusta tayo sa hearing bukas o sa press ko ni Claire Castro, pagmamalaki niya yun, kita nyo? Kung sabwat si Pangulong Marcos diyan sa pagnanakaw ni Zaldico, di sana hindi niya na ipinagmalaki. Di sana kinabahan siya. Tuwan-tuwa ang Pangulo na finally nahuli na si Zaldico, maliliwanagan na. Natutuwa nga ba talaga? Alam mo naman ang Malacanang. Kung ano yung sinasabi nila, kabaliktaran lagi yan. So tingnan natin talaga. Baka nga wala talagang kinalaman si Bongbong dito, kaya proud siya. Kasi dapat itong si Martin Romualdez, dapat proud din siya. Tingnan niyo yung Facebook page ni Martin Romualdez. May makikita ba kayo doon na nahuli na si Zaldico? Yehey! Kasi si Bongbong parang pinagbubunyi niya na nahuli na si Zaldico. Baka nga talagang walang kinalaman si BBM. Yun ang gusto nilang palabasin dyan. Walang kinalaman. Nakita nyo nga, siya pa yung unang nag-post. Di sana nilihim niya. Hindi nyo na malilihim to. International police ang
International police na ang may hawak sa kanya eh. Oo, so ito ang problema ngayon. Kapag nakauwi ito si Zaldico dito nang siya ay buhay, delicates lahat ng mga nabigyan ng maleta. Delicates kasi makukumpirma niya na, oo, tao ko to, at ako talaga ang nag-utos magbigay ng pera sa mga yan. Ako nag-utos magbigay ng pera dito kay Trillanes, kay ganito, kay Dilima, kay ganyan. Oo, ako nagbigay ng pera dyan. Totoo yan. Ako po, kapag kaganyan, ako, delikado si Panfilo Lacson. Hindi niya na kayang pagtatakpan kung sino man yung may hawak ng kanyang kadena sa liig. Panoorin natin Panoorin natin itong magandang balita. Ako, magandang balita ito. Gusto ko na talagang mahuli ito dahil ito naman talaga problema ng bayang Pilipinas eh. Hindi naman yung impeachment eh. Oo, ito ang totoong problema ng bayang Pilipinas, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. And tingnan natin kung ano ang may offer nito ni Zaldico sa table kapag siya ay nakauwi na dito sa Pilipinas, ikinulong sa kaso ng plunder. Oo, tapos ipatawag sa mga pagdinig, lalong-lalo na sa mga pagdinig dyan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee. At sana lang talaga ay hindi magbago ihip ng hangin, hindi ma-pressure ito si Zaldico dahil sobrang bobo ng tao na to. Sana lang hindi siya ma-pressure at mabudol na, so huwag ka magsasalita huwag ka mag-alala, palalabasin ka namin. Tangina niyan, sabi ko nga sa iyo si Pangulong Duterte nga yun ang tumulong kay Bongbong para manalo siya. Yung pangalan Duterte, pinalubog pa yung tatay niya. Walang utang na loob yan si Bongbong, mag-ingat ka. O kasi kung dinadamay mo yung pangalan niya, nako po. O so tama lang na makauwi ito dito, tama lang para magsimula na lahat ng mga testimonya. O at mapabuksan na ni Panfilo Lacson yung kanyang Senate Blue Ribbon Committee. At masabi na mismo ni Zaldico kung sino talaga yung mga binigyan niya ng pera. Lalong-lalo na yung mga taga-kongreso na dating nakikinabang sa kanya na ipinagkanunusya. O dyan tayo actually excited. Tsaka excited din tayo doon sa mga ngayayat pa na mga madadamay dito sa magiging papel ni Zaldico sa korupsyon dito sa Pilipinas. Zaldico, huwag ka magbabago. Kasi kapag nagbago ka ng testimonya, putang ina, sabi ko sa'yo, dapat sa'yo masilya electric ka na agad-agad. Oo, iparindigan mo yung mga unang yung mga unang revelasyon mo Ito, pakinggan natin. Mainit-init na balita ngayong gabi, nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Pinumpirma po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangkali ko na pumasok. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. So ito ang question. Ibibigay ba siya ng Czech authority sa atin? Or ano na ba yung Interpol Red Notice ay activated na ba? Or i-honor ba ng Czech Republic kung siya ay Portuguese? Kasi alam ko Portuguese siya. Oo, alam ko si Zaldico kaya niya naisip na magpagawa ng papeles yan sa Portugal kasi Portuguese yan eh. Hindi sa Portuguese, Portuguese siya. Oo, ngayon mga bossing, kung i-honor ba yung kanyang Portuguese passport or yung kanyang Filipino passport, yung anong citizenship ang i-honor ng Czech Republic? I-deport ba siya diyan sa Portugal or i-deport siya dito sa Pilipinas? So yan yung mga question mark na pwedeng maging issue dito. Yan. But again, if the president is happy that Zaldico is finally in custody, nahuli na po ang maliit na demonyo sa Pilipinas. Yan ang nagpahirap talaga sa kay Inday Sara. Yung mga impeachment na yan, yung mga kung ano-anong mga paninira. Galing yan dyan kay Zaldico. Tsaka ayun nga, si Zaldico nga ang appropriation sa committee chairman siya ang APRO So siya ang may kinalaman talaga sa mga hokus-pokus ng pagmamanipula ng budget. Importante na makauwi yan dito at malinawan talaga lahat. Tingnan natin kung ano yung magiging development. Pero yun nga, kung happy si Bongbong, di mabuti. Ang tanong, happy ba yung pinsan niya? Kasi kung siya happy, yung pinsan niya hindi, yari. Ibig sabihin, nag-aaway na tong dalawa. Ito na yata yung sinasabi ni Banat Bay na, ayan na, papalapit na tayo sa finals. Kasi kapag ka nag-aaway na yan magpinsan, maglalaglagan na yan, tapos na ang boxing. Dinawit si Pangulong Marcos, tapos happy si Pangulong Marcos na mahuli siya. I smell something fishy, It's either nagpapanggap siya na happy siya or dahil nga hindi na nila maiiwasan itong balita na to, siya na yung nagbalita pero sa totoo lang, hindi aligaga na sila.
Aligagana sila kasi kung sinasabi nito ni Zaldico at maraming ebidensya ito si Zaldico, ako naniniwala ako sa sinasabi ni Zaldico na he didn't act alone. Hindi niya yan kayang gawin mag-isa. Bobos siya Oo may mas makapangyarihan sa kanya, which is yung best friend niya. Sabi nga niya, konti lang naman ang best friend ko sa Congress. Sila, Suarez, sila Chua, yan sila Speaker Martin. Yun lang naman mga kaibigan ko. So yun ang magkakaalaman ngayon. Kung idadamay niya ba yung mga kaibigan niya o magkakaalaman ngayon kung paninindigan niya ba yung unang salaysay niya, because kung biglang pag-uwi niyan dito at sinabi ni Zaldico bigla na walang kinalaman si Martin Romualdez at saka si Bongbong. Ang may kasalanan diyan si Chis Escudero talaga. Si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, yan po yung mga kasabwat ko talaga. Oo, sila po yung mga kasabwat ko. Walang kinalaman si Bongbong. Tsaka pagka nangyari yung ganyan, pucha, alam na natin kung bakit nasa Europe si Risa Ontiveros ngayon. Buti nga sa'yo, hayop ka. Buti nga sa'yo, hayop kang Zaldico ka, visit ka. Mabuti nga sa'yo. Naresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya pong dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggi ang mga aligasyon. Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinawit naman ni Ko sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions. At nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-maletang pera na deliver daw sa Malacanang, bagay naman na tinanggi ng Malacanang. Si Ko'y nahaharap sa patong-patong na kaso ng korupsyon na sinampa sa Ombudsman. May arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan at may petisyon para ipahuli siya sa Interpol. Huli siyang namataan sa... Kasi petisyon pa lang na ipahuli siya sa Interpol Hindi pa natin alam kung ano ba yun, yung petition na yun is approved. Di natin sure. Hindi natin alam kasi kung hindi approved ng Interpol yun, hindi magti-take place yung yung proseso ng Interpol ng susurrender ng tao na yan sa atin. Yun ang di natin alam kasi sabi dito sa balita, merong application ng Interpol Red Notice at mukhang hindi pa naman confirmed na siya ay talagang huhulihin ng Interpol, di ba? So, yun ang mga malalaking maaabangan nating mangyayari dito. Hindi natin lang talaga alam. Delikado ka, Zaldico. Bansang Portugal kung saan meron daw siyang Portuguese passport. July 2025 nang magpunta sa Amerika si Ko para magpagamot pero hindi na siya bumalik sa bansa at nagbitiw na rin sa pwesto. Mga kapatid. Ayun. So, magandang balita na si Zaldico ay nahuli. Abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata kung si Zaldico ay makukulong at kung si Zaldico ay mapapauwi dito at kung si Zaldico ay hindi magbabago ng kanyang testimonya. Excited ako kasi gusto kong malaman kung paninindigan ba niya o hindi. Kapag hindi niya pinanindigan yung kanyang sinabi, ibig sabihin na pressure yan. Pero pag pinanindigan niya yung kanyang sinabi, ibig sabihin talagang may bayag siya. At hindi siya papayag na gamitin siya ng mga kasapakat niya sa pagnanakaw sa Pilipinas. Di ba?